Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Ame from Japan, Kabayan. Capricorn, this reading is for you, July 8, 19, 11, 12. Maraming salamat muna sa 2024. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakakataba ng puso ninyong mga comments. Sa lahat kayo is resolute. I-comment lang mga kabayan ang inyong energy is ay madyan. Pati pangalan nyo, binabasa ko. Baka yung energy nyo, makaresonate lang kayo sa ating reading Capricorn in July 8 to 12, 2024. Maraming salamat din sa sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto po na personal reading at energy nyo lang talaga ang gusto nyong makuha natin, nasa baba po ng video to, how to contact me. All the details po sa baba po ng video. Okay? Capricorn in July 8, 9, 10, 11, 12, 2024. Tandaan nyo po, this is a general reading, mga kabayan. Kunin mo lang yung sa'yo at itapon ang hindi para sa'yo. Maaring ito is a vice versa. Maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari o mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan po natin ang ating isipan. Maaring related sa work, love, job, friends, family member, co-workers, o sa business mo. Tandaan mo, this is a general reading. Capricorn. Okay. Kukulitan na yung mga anak ko. We have the birds. Okay, ibig sabihin, magkakaroon ng mga small problem, mga excitement, mga pagchichismisan ka or pag-uusapan ka, makakaranas ka daw ng anxiety o pagkabalisa or may mga madadaldal na tao sa paligid mo, no? Yan, maari ikaw, magchismis-chismis ka or may tao dito na pagchichismisan ka. Mag-ingat-ingat kayo sa pwedeng mangyari, hindi man sa inyo tumama, sa mga malalapit sa puso nyo. Mag-ingat kayo sa matatalim na bagay. Kutsilyo, kampet, itak, matutulis, no? Sana. Aray ko anak, hindi kayo mahiwa, masugat, may danger, accident, warning, tsaka may mga biglaang mangyari na hindi nyo asahan, may surgery, no, or may mauospital, kung ano man ito. Ingat-ingat kayo, baka bigla kayo madapa, no, kung ano man yan, basta matatalim na bagay. And we have the lily. Aray anak, maaring magkakaroon sa inyo ng pagiging, mas more na kayo magiging mature, no, kumaga na magiging maturity na kayo, tapos o kaya may malapit sa puso niyo na may edad na inaalagaan nyo, maaring gano'n, na concern kayo. Magkakaroon na daw sa iba sa inyo ng mga peace yan. Magkakaroon ng peace, yun, may mga retirement ata sa iba. Baka umalis kayo sa trabaho nyo or may tao sa paligid nyo na malapit sa puso nyo na magre-retiro na o magre-retire o aalis na sa isang situation, maaring gano'n. May mga virtue or may mga kabutihan asal naman ako nakikita. Yan, baka may tutulungan ka or may tutulong sa'yo, no? Kumbaga, may iba sa inyo, mayroon kayong karunungan sa lahat ng bagay sa nakita ko dito. You have a wisdom to clear lahat ng situation mo, no? To manage lahat ng situation mo. Sa nakita ko sa iyo dito, yan, may mga sitwasyon ako na nakikita na parang pinag-iisipan mo every night. Siguro yung iba sa inyo, or vice versa ha, bakit ang lalim ng isip niyo? Nakakatulog pa ba kayo? May tao dito na hindi nakakatulog ata or kulang ata to sa tulog, no? Nakita ko dito. May mga sitwasyon ako na hindi ko makita na kaya yung decision or maaring nalilito pa kayo, no? May mga sitwasyon na nalilito kayo, hindi kayo makapag-decisions in life. Makikita ko na parang hindi ko alam kung meron ka sitwasyon na napagitnaan ka at hindi ka makapag-desisyon. Yun ang nakita ko. Natatakot ka to choose. Baka magkamali ka sa mga choices, maaring ganun, no? Kaya itong decision making, you need
mong magdesisyon. You need to face your fear, no? It's time to think. Siyempre, kailangan mong harapin tong obstacle na to sa nakita ko dito. May mga pinag-iisipan ka rin na sitwasyon sa buhay mo na hindi mo alam kung saan yung iyong directions in life. Kaya nagiging masyado kang emotional yung iba dito. Nandito yung part na naghihintay ka ng tamang signal. Nandun kasi yung on and off yung action na nakita ko. Parang nandun ka sa sitwasyon na you're stuck. Nakakaramdam ka raw ng pagka-bored, may mga dissatisfaction in life, maraming katanungan sa sarili. No, Capricorn, sa nakita ko dito. Nakita ko rin dito na maaaring meron ka na rin nilak sa buhay mo, maaaring apart with the family, kasamaan sa trabaho, or malapit sa puso. Na maaaring itong taon na to is nagsinungaling sa'yo, naging karelasyon na, naging malihim, maaaring gano'n, no? So, nakita ko to, at saka nagkaroon ng rejection. Nakita ko rin dito na may tao dito na gusto makipag-union, no? Or getting together sa'yo. Pero nakikita ko parang takot siya. Hindi ko alam why, anong kasalanan nito sa'yo, no? Nakita ko rin na medyo mahilig kang mag-isa, no, Capricorn. Hindi nyo parang hinihiwalay mo yung sarili mo sa iba. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi nyo maaring you are recovering from a difficult situation. Sa nakita ko, iba dito, na dito ka sa sitwasyon nyo na parang may inaalam kayo when it comes to yourself. Kung anong dahilan, anong dapat gawin, anong solusyon, anong hakbang, bakit nangyari, bakit ganun. Mga ganun situation. Parang ang dami mong may iniisip. Iba dito mahilig magmuni-muni or nagbumuni-muni. In the past, marami talaga nangyari sa'yo. No? Ang daming nangloko na tao, niloko ka, ginago ka ng patalikod. Nakita ko rin naman talaga na dumating na yung time yung mga nagkaroon ka ng mga deep wound, no, sa nakita ko dito. And maybe ikaw or a vice versa ito, ha, nakita ko. But now, nakita ko naman na you are now in a new horizon. And yun nga lang, siguro may mga sitwasyon ako na nakikita sa'yo na mas parang may mga dapat ka pang gawin before you take it action to make a new beginning sa nakita ko dito. Parang may mga multiple priorities, may mga multiple tasking ka na dapat gawin muna. Sa nakikita ko sa'yo, siguro, this is time muna na parang mag-focus ka muna sa sarili mo. Siguro may mga part ng life mo na nakita ko na you still hurt, na kailangan mo munang mag-heal. No? Mag-relax ka, medyo nakita ko magulo ang isip mo. Nakita ko dito na every night parang may iniisip. Pwede ko alam po ikaw is night shift or mapag-isip ka lang at mapagmuni-muni ka lang, maaring ganun. Kasi hindi ka makapag-desisyon. As in, may mga sitwasyon na hindi mo nahihirapan kang desisyonan. Use your mind and intellect. If you want to cross road or may mga sitwasyon na kailangan mong harapin mo. No? Yan, ang nakikita ko dito. And kailangan mo daw ng mental peace, kailangan mo mag-rest, kailangan mo mag-focus sa sarili mo. Yun ang nakita ko. Kailangan mo mag-recharge. Hindi ko alam kung may magaganap o may naganap na situation in the past. Sa iba baka mangyayari. Na parang may getting together ng family. Hindi ko alam, parang may there's a community or teamwork ako nakikita. Hindi ko alam kung may pinuntahan ka bang wedding, may celebration ba na naganap at napunta sa lungkot. Hindi ko alam, parang something, maaari may makikita, no? May coming home or may makikitang magkaka-close relationship. So, nakita ko, tingnan nga natin. Talaga, hindi talaga yung anxiety, ano, sa nakita ko, may mga pinagdadaanan kang problema sa nakita ko dito. Mag-ingat ka, ha. Basta mag-ingat kayo sa lahat ng danger na mangyayari in life. Thank you. Ang dami naman. Pinahirapan mo si ate, ako, Capricorn, ha. Si ate nagreklamo, no. Oh, okay. Again. When it comes sa isang trabaho, nandito yung nagkakaroon ka ng options, no? Oo,
you want a new gusto mo ng bagong ikaw, ng bagong trabaho, ng bagong business, ng bagong matatag na foundation. Pero handun kasi sitwasyon na natatakot ka humakbang pasulong, no, sa nakikita ko dito. Hindi ka makapili sa nakita ko dito. Parang andun yung pagtitiis, para naghihintay ka pa talaga ng pagkakataon. Pero sinasabi dito kasi ni universe ay sinasabi niya na always daw siyang nag-o-offer sa'yo ng opportunity, no? Pero parang hindi mo daw ito nare-recognize, no? Yun na nakikita ko. Or maybe you are not willing to let go or interest sa pag-offer na to, no, sa'yo. Maaring ganun, baka maaring nalolostot ka lang, ganyan. O kaya naman nagkakaroon ng rejection, maaring halimbawa sa ibang maaring nagbigay ka ng gift or there's an opportunity na dumating sa buhay mo or love man iyan, trabaho, gift, pero nagkaroon ng rejection or vice versa, ganun. Or maaring hindi mo tinanggap, no, ito, or hindi mo na-recognize. O maari naman pwedeng next time na lang, parang ganun. Tingnan natin. Bakit po? Okay. Ibig sabihin yung iba dito, meron kayong sinusuportahan? Dito? Matanda? Hindi ko alam sino yung matanda na yun. Pero may sinusuportahan kayong matanda raw na parang ando siya sa situation ng buhay niya na $50-50. 50-50 ba yun, ate? Tignan natin, bakit? Okay. Okay, nagkaroon na ng recovery sa iba. No, sa iba nagkaroon ng recovery. Ibig sabihin, after a heartbreak, after na ng mga nangyari in the past, na maaring may nawala, may nagkaroon ng separation, nagkaroon ng mga heartache, may mga nasaktan na trauma, something gano'n, nagkaroon din ng recovery. May mga sitwasyon ako na nakita ko na nagkaroon na ng healing, nagkaroon na ng acceptance. May nakikita ako dito na tao na maaring bilak mo sa buhay mo na makipag-reconciliation. Sa nakikita ko rin sa'yo, Capricorn, may mga problema ka raw na sinasarili mo. Kailangan mo daw i-share ito sa iba. Apart to the family, maybe. No? I-share mo sa mga trusted person mo. Sa nakita ko dito. Or there's a person here na gusto niyang i-share yung problema niya sa'yo. Nakikita ko rin sa iba na mag-getting over mo na yung mga paghihirap na dinaranas mo. Marirelease mo na yung pain or vice versa ito ha. We have the Magician and the Ten of Pentacles. Ibig sabihin, may bagong pag-asa, may yung minamanifest mo na na situation na pagbabago when it comes to your life is darating. Yun nga lang, if i-accept mo yung sitwasyon na yun, no? Or vice versa. Diba sa inyo may alagang hayop? Okay, we have the moon. Ibig sabihin, meron ka mga wish come true. Lalo na kaperahan, na nagiging matagal ang desisyon, May mga gusto kang ma-achieve in life dahil gusto mo na mag-enter in a new world or a new life, pero nagiging matagal ang desisyon nito. Nagiging matagal. I don't know why, pero nagiging emotion ang nakikita ko dito. Bakit po? May nagpapayo ata sa'yo? O ikaw ang nagpapayo? Ano po yun? Diba dito kasal? Uy! Ano yun? Ano yun?
Ang gulat ako dito, ah. Okay. Yung iba dito, nag-iisip na, may ikakasal pa? Oh my God, congratulations. Ba't nagiging emotion? Ibig sabihin, yung iba dito, may ikakasal, or may pupuntahan kang kasal. If ever na may ikakasal, or nangangarap ng kasal, nag-iilusyon kayo na gusto nyo ikasal? Okay. Sa iba ganun. Iniisip nyo, kailan kaya darating yung person ko? Kailan kaya magkakaroon ng satisfaction or matutupad yung mga pangarap ko in life. Parang ganun ang nakikita ko. Pero nasa sayo daw eh. Nasa sayo daw yung susi eh. Huwag ka lang daw susuko, no? Sa tamang panahon, ibibigay naman daw yung kahilingan mo na to. Hindi pwede ko malaman ko. Iba dito trabaho. Iba dito trabaho. Ibig sabihin, yung iba dito, nag-iipon ng money. May tao na nag-iipon ng money. Hindi ko alam kung bakit. Para saan po? Ay, may bagong love. Ibig sabihin, may darating na new love sa inyo. Pero nasa sa inyo yung kung tatagpan nyo, o may dumating na. O pinag-iisipan mo kung totoo siya. Yun yung nakikita ko. Yung iba dito, kaya nga. May coming home nga ako nakikita. Bakit po na yan dyan si ano? Ano po yan? Ba't ang lungkot mo? May tao bang umalis? Okay. Medyo depressed ka, no? May depression ako nakikita. May tao dito na nakakaramdam ng insecurity. Ibig sabihin, nagkaroon ng disloyal or may tao na umalis sa'yo. No? Oh my God. Talaga. Nawawala ng pag-asa yung iba, nagkakaroon ng negativity, nagkakaroon parang you're in a dark place na nakikita ko dito na parang meron ka mga wish come true na hindi natupad. Na inakala mo yun na hindi pala. Yun nakita ko. Kasi nakita ko dito yung lungkot, regret, pagsisisi, something lost, may nawala. Sabihin may nawala in a part of the family or ganun nakita ko. Or may maybe, may nawala siguro sa iba, no? Or may umalis. Nagkaroon ng isolation, neglect, nagkaroon ng disappointment sa iba when it comes sa trabaho, sa karelasyon, sa family, sa kaibigan, kung ano man yan, no? Yan, nakita ko dito. Okay. Yung mga pinag-uusapan na related ang money. In the past, may na-confine ba? Tingnan natin. Anong pwede ko malaman kayo? Wala. Masyadong madami. Papahirapan mo ko. Okay? Medyo magulo ang isip, ano? Gulo ng isip. Nakita ko dito, you need to take a risk. You need to jump to your fashion. So, nakita ko dito. Huwag kang muna maghinayang sa mga tao na umalis, na wala. This is the time na rin na mag-growth ka. This is the time na rin na mag-move on ka. Huwag kang ma-depress na nakita ko dito. No? Dahil may tao dito na naging disloyal lang sa'yo. Or ikaw, baka hindi ka nagiging totoo sa sarili mo. Ganyan. Medyo magulo yung isip, sa nakita ko dito. May tao dito na ang daming wishes in life. Parang ang dami niyang pangarap when it comes to a family, when it comes to kabahayan. Yan. Maaring iba dito nagpapagawa ng bahay, bumili ng bahay, nagpapaayos na ampay. Parang something gano'n nakikita ko. No?
Ibig sabihin, may nasunog. May nasunog ba? Ingatan nyo ha, kung wala, hindi sa inyo yun. Pero, parang may nasunog. Sana hindi bahay, no? Sana, basta diba sabi naman dito sa una nating card, may aksidente. No? May surgery or there's a danger, there's a warning lang naman, no? Hindi yun mangyayari sa inyong lahat, pero hanggat maaari, hindi man kayo itong energy na itong nakukuha ko, ingatan nyo yung mga kuryente nyo. Make sure na hindi buhol-buhol yan. Huwag kayong mag-iiwan ng mga kalan na nakabukas, huwag kayong kandila na nakabukas, patong-patong na, lakas ng ulan? Mga patong-patong na mga kuryente, ha? Yun ang iwasan nyo, ha? Sa nakita ko dito. Please lang. Ingatan nyo. Ingat kayo. Talaga mag-ingat kayo ng doble-doble. Hindi man ito sa bahay nyo mangyari, baka sa trabaho nyo, no? Sa nakita ko dito. Okay, maaring may tao dito na natatakot, na gusto niya makapag-union, pero natatakot siya sa'yo. Iniisip ka niya. Ito yung tao na nagbigay sa'yo ng problema, no? Maaring bilak mo tong tao na to sa nakita ko dito, kasi nakita ko na magtatapos na yung mga problema mo. Iba dito, iniisip nyo, paano ko ba malalakpas sa yung mga problema ko sa buhay ko? Yung mga struggle in life. Paano ko ba matatapos yung mga responsibilidad ko? Parang ganun na iisip ko sa inyo. No? Siguro magdesisyon na kayo. No? Sa ngayon, wag nyo munang okay. Ibig sabihin, magkakaroon nga ng Iba dito magiging busy. Magkakaroon ng nakita ko yung lungkot mo ngayon eh. Parang may umalis, may mag-walk away, or may mag-iiba ng landas. May mag-iiba ng path sa nakita ko dito. Nakita ko matatapos na yung problema. May tao dito na gusto bumalik ha. Ingat ka kasi itong tao na to, hindi ko nakikita yung love. Or this person is umalis sa'yo. Kung kayo is mag-asawa naman or magka-boyfriend, sa nakita ko dito, hindi kayo nag-uusap. Ano ba yan, ate? Nalilito kasi ako sa inyo eh. Ba't kayo talaga, Capricorn? Patingin ko hindi kayo nag-uusap. Pero mahal nyo isa't isa. Good luck. Okay? Hindi pa pa si ate. Parang kulang kayo when it comes to communication. Pero love nyo isa't isa. Tawa talaga ako sa inyo. Pag ikaw binabasahan ko, naluloka ako eh. Ikaw tsaka si sino ba? Si Aries. Aries. Para may mga sarili kayong mundo. Okay, nandito yung okay. May sabihin, may mga nangyari in the past na inisip mo talaga. And now you are now moving on naman, no? Maaari ba sa inyo nabubuli kayo when it comes sa inyong trabaho? No, baka may nagbubuli sa inyo o feeling mo nabubuli ka. Iba dito, magpapagawa ata kayo ng sasakyan, no? Or bibili ng sasakyan. Kung anong mang sasakyan yan. Bakit po? Of course. Mag-ingat kayo sa kaperahan nyo, kasi nakikita ko dito, medyo kailangan nyo balansehin yung paggastos, no? Kasi parang nagkakaproblema siguro. I hope hindi. Hermit and Hermit, dalawa talaga, over. Sobra thinking lang. Gabi-gabi, nag-iisip. Ano pwede ko malaman dyan? May movement ako nakikita sa'yo, pero naguguluhan ka. May nag-aaway sa iba. Busy kayo
kulang sa budget po, kaya po kami trap. Kaya po hindi kami makapag-umpisa ng ganun. Okay. Kailangan dito strong will, ano? Kailangan panindigan mo yung gusto mong panindigan in life. Huwag kang masyadong maguluhan. If gusto mo mag-move on ka. No? Siguro yung iba dito, before yung move on, meron pa kayong mga ginagawang, may inuuna pa kayo. Kumbaga may mga inaasikaso pa kayo na bagay-bagay to move on. Sa nakita ko dito. May mga pag-iisip every night na dapat siguro ganito, ganyan, ganun. Nakita ko rin na mailelet ko ka na. Pinag-iisipan mo kung paano ka makaka-move on eh. Yun na nakita ko. Kasi nakita ko to medyo nagkakaroon ng argument. When it comes sa trabaho, nagkakaroon ng competition. When it comes sa relationship, nakita ko may sadness, may nawala, may loss, may betrayal, may paghihiwalay. Or nakikita ko rin sa iba na may battle eh. May aggression. May matataas ang ego dito. May nag-aaway ba when it comes to a territorial? Kasi may naano ko argument eh. May battle eh. No? Yun yung nakikita ko. Hindi ko alam kung yung magkakapatid na yun, magkakamag-anak, magkakasama sa trabaho, hindi nakakaintindihan. Oh my God. Bakit po? Hala! Oh my God. Talaga? Nasabi ko lang eh. Ano pwede ko malaman dyan? May pinag-uusapan kayo. Related ang money. Related ang pag-alis. Related ang wala kaming pera, ate. Sabi mo sa akin, ano? Ate, wala kaming pera. Hindi kami masaya. Kakaroon ng cancel. May mga cancel. May nalulungkot na family. You're feeling unwelcome. Ano to? Nagkakaroon ng lack of support o lack of success o lack of teamwork or lack of achievements. May mga something ako nakita na gano'n. Nagkaroon ng hindi stable ang buhay, nagkaroon ng neglect, nawalan ng trabaho, nawalan ng bahay, nawalan ng happiness, puro lungkot. Naghihintay ng bagong pag-asa, bagong liwanag, bagong pagbabago. Diyos may marimar. Nakita ko dito, kung may problema kayo sa ganun, nakikita ko dito, nagkakaroon ng missed opportunity, no, when it comes to trabaho, no? Maaring may mga nag-offer sa'yo, hindi mo na, maaring na-reject mo o hindi mo na-recognize. Nakita ko, iba dito, kulang, kung either nawalan kayo ng bahay, nawalan ka ng trabaho, or shortage kayo sa money. Nagkakaroon ng ganun. No? May mga ideas ako nakikita sa'yo, pero parang ganun. Meron naman, willing naman daw na tumulong sa'yo sa nakikita ko dito. May pagtulong ako nakikita dito na friend or relatives. They give love and support when it comes dito. Malalapit sa puso. Okay? Sabihin, kung kayo is nagpapagawa ng bahay, or nasunugan ng bahay, or kung ano man problema na yon, nakita ko dito, kulang sa pera, or nagkukulang sa pera. Yung iba dito, nakita ko dito na parang kurot na lang sa sento mo yung pera nila. Parang nawala sa kanila ang lahat. Pinagsukluban. I hope this is the past, pero but you are now in a new horizon. When it comes sa money, nagkakaroon ka talaga ng jungling. No? Sa nakikita ko dito. Sa mga decisions in life. Sa trabaho, ganyan. Nandito talaga ikaw sa parte ng buhay mo na natrap ka, ganyan. Nagkakaroon ka ng dark thought. Kumbaga, ang daming pinagsisisihan, nalulungkot, bakit ganun ang nangyari. Yes, curious ka naman sa ibang bagay, pero you keep your feelings, no? Mapangkim-kim kayo, no? Sa nakita ko dito. There's a new beginning naman, ako nakikita dito.
No, kailangan mag-save daw ng manis, ha? Ingat-ingat, may mga tao na nagsisinungaling sa'yo. Nagiging masikreto kayo, ha? Masyado kayong malihim. May tao ko dito na nakikita ko na palainom ng alak, palasugal, balbaero, mahilig sa material. Maaring kayo rin to, no? Kung may mga addiction kayo, pwedeng anuhin nyo na. Bakit po? Kita ko yung lungkot nyo. Okay, there's a new beginning, no? The Fool. Ibig sabihin, wag kang manghinayang sa mga mawawala na wala. Kasi, destiny yun. No? Make a new beginning, leap of faith. Kailangan mo na ng freedom, wag kang malito, wag kang mag-jungling. Ano pwede ko malaman dyan? Wag mong harangan yung sarili mo. Wag mo itrap yung sarili mo mismo. Ikaw na rin mismo kasi nagpapatrap sa sarili mo kung nasaan place ka ngayon. Kasi, ikaw naman na magde-decide ng buhay mo, hindi ang ibang tao. Okay? Ang kailangan mo lang sa kanila is advice. Yun is kung gagawin mo. Yung advice nila in a good way. Ha? Okay. Kailangan daw ng decision dito. Hindi ka makapag-desisyon. Iniisip mo kung saan ang tamang lugar. Oh my God. Masyadong emotional ito. Ano nangyayari ba dito? Masyado ka naging emotional. Sobra-sobra. Siguro it's time to heal, no? Mukhang may pinagdadaanan ata kayo. And mukhang hindi nagkakaroon ng parang hindi ko alam yung make a new beginning ng buhay mo, parang nagkakaroon ng salungatan. No, or maybe there is a person here na hindi ka nagkakasundo, salungat sa'yo, may tao na gastador, may tao dito, may bata dito, siguro yung bata dito gastador. May tao na very cold, or parang wala lang pakailan, baka ikaw to, no? Yun, siguro may bata ako dito, siguro siya, palagastos. Or maybe anak mo, pamangkin mo, ikaw, malapit sa puso mo. Nawawalan ka ng bilib sa sarili mo, no? Sa iba dito. Or may tao ka na wala kang bilib. Nagkakaroon ng pagkalito, nagkakaroon ng alitan, hindi pagkakasundo-sundo. Or maaring ikaw rin sa sarili mo, nawalan ka ng tiwala, kumbaga hindi mo alam kung ano yung gagawin mo umpisa, hindi mo alam paano mag-uumpisa, hindi mo alam anong solusyon. Ganon sa iba. Kung hindi mo alam kung paano mag-create uli for a new. Sa nakita ko dito, you need to balance yung sarili mo. No? Mag-relax ka muna. Baka nalilito ka pa sa ngayon. May nakakapag-control sa'yo eh. Nananakit ba yung likod nyo? Ingat kayo, no? May masakit ang bandang tiyan. Ako nakikita. Hindi ko alam kung ikaw or a part of the family or malapit sa puso. Sa nakita ko dito. Curious ka naman sa ibang bagay. You need to jump to your fashion. This is time to make a decision. No? Sa nakita ko dito. Kaya mo yan. No? Sa nakita ko dito. Ano pwede pa mo naman? Hindi ka masaya. Okay, baka iba dito mag-distance or mag-another path sa nakita ko dito. Iba dito, meron ata kayong desisyonan in life sa nakita ko dito. Magtiwala ka lang sa sarili mo, kaya mo yan. Kung gusto mo mag-another path, kaya mo to. Mag-focus ka lang. No? Try ka lang. Mailalat ko ka ata, pero nasa sayo ata yun. Kung gusto mo mag-let go o mag-withdraw. Kumbaga iba dito nagkakaroon ng pagbabago ng feelings sa mga aspeto ng buhay. No? Nagkakaroon na sila ng bagong perspective in life. Yun na nakita ko. O yung pananaw sa akin na bukasan, nagbabago. Nagkakaroon na ng pagbabago. O kailangan. Ha? Kakaroon kasi ng disappointment kung nasaan ka man ngayon sa iba. Maaring may there's something lost or I don't know, parang ganun, parang tanungin mo rin yung sarili mo, saan ba ako talaga sasaya?
Kailangan ko pa ba mag-stay? Kung nasaan ako ngayon? Ano ba dapat na solusyon? Masaya ba ako sa ngayon? I-level up mo yung sarili mo. Para alam mo sa sarili mo kung ano yung ikasisiya mo, kung ano yung ika-fulfill mo. Diba? Arigatou namaste, God bless.